So you're here kasi naghahanap ka ng proseso kung paano mag-asikaso ng shipping permit. Well, you are in the right place. Sapagkat aking pong share yung aking pong actual naging experience kung paano ko po in-apply ng shipping permit po yung aming mong fur baby na si Nami. Okay, so ito po yung ginawa namin ay actual po mismo talaga. Kaya andyan dyan ho, makikita din po talaga yung mga conversation namin ng mga officers ng BAI na nag-evaluate ng aming document. Okay, so let's jump in. So, kailangan po natin mga documents. Unang-una is yung vaccination record. So, ang vaccination record po natin is dapat hindi bababa ng 14 days at hindi naman lalagpas ng 1 year. Simulan ng paturok po tayo sa ating pong mga fur babies. Pangalawa is yung record ho ng ating pong fur babies. Kung meron kayo mga pet records ng inyo pong mga fur babies, halimbawa nung binili mo siya, is yung kailangan din po natin yun, yung pangalan ng aso, yung birthday, yung kulay, sinong may-ari, yung contact number, yung address, dapat ando doon din ho. And since ang aming pong vaccination booklet ay nakalagay na po yung mga details doon, yun na rin po yung aming pong ginamit. And ang sunod po natin na kailangan ay ang vet certificate. Ang vet certificate po ay valid lamang po siya ng 3 days, kaya make sure ho na kumpleto na yung ating ibang document bago tayo kumuha ng vet certificate kasi masasayang lamang ho yan. And of course, isa pa sa mga kailangan natin ay photo o yung picture ho ng ating po mga fur babies, nakita po yung mukha, kita po as much as possible yung kabuuan ng katawan. Maximum details po na pwede natin maibigay doon po sa picture na iyon. Okay? So, let's jump in sa pag-apply po natin sa ating pong shipping permit. And so, yun nga, ganito po ang process ng pagkuha po natin ng ating mga shipping permit. Free naman po yung registration. Kaya ang website po ay pupunta ka lang po sa nvqsd.bai.gov.ph. Hanapin nyo lang po yung register button. Sa register button, click nyo lang po yung one-time client registration. So, pagdating po dito, fill upan po natin yung mga data na kailangan po dyan. So, take note sa nakapula, password must contains lowercase, uppercase, number, special characters, and minimum of 8 characters. Okay, so fill up muna natin. So, click mo lamang po ang register. Okay, ang sabi dito, pagka-click ng register, mayroon lalabas na notification sa taas. A confirmation link was sent to your email. Click that link to verify your account. Click mo lamang tong please confirm your account by clicking here. Pagka-click po na yan, sasabihin dyan na account confirmation ay okay na. So, pwede ka na makapag-login. So, login mo lamang po gamit ang email na ginamit mo doon sa registration, tapos click mo lang yung login. Nakapasok ka na ngayon sa dashboard mo. Click mo lamang po itong shipping permit. Click mo yung shipping permit. Ayan. So, dito naman po ang pipili po natin is add application one time. Then, fill upan po natin yung mga data na kailangan po dito. Pagdating naman sa shipment details, ayan. Automatic yan ang shipper nakapangalan sa iyo since ikaw yung nag-register po dito sa email, sa website nila. So, dito, fill up mo anong category yan. So, ang category ng mga pet natin, of course, nasa live siya. Purpose is, ilagay mo dyan yung pet animal for companionship. Product source, so dito ang sa amin naman po ay local lamang yung ating pong pet. Fill up nyo lamang po yung complete na details. Kung kayo naman yung kasama ng pet nyo, ilagay nyo dito yung sender, kahit kayo na, receiver, kahit kayo na rin. So, pwede yung parehong pangalan. Kung halimbawa, iba yung magdadala, iba yung tatanggap, ilagay nyo rin ho yan dito. Okay? Pero ito naman sa amin, isasama lang namin doon sa probinsya. Ang ilalagay lang namin dito is yung sender, same pa rin na pangalan. Alright? Dito sa mode of transportation, again, origin kung saan nagmula, ilagay nyo yung barangay ninyo. Tapos destination kung saan pupunta, saan patutungo, ilagay nyo rin yung barangay nyo doon. Okay. Mode of transportation, ayan. Kami ho ay tatawid ng Matnog papuntang Allen. Ayan. So, ang transportation po namin, actually, though by land siya, pero ang pinaka-category po ng gayang transportation na tatawid at gagamit ng RoRo, roll on, roll off, is water. Then, select lamang yung RoRos. Ayan. Ito, wala na to. Kahit blank mo na lang yan, yung please indicate the register plate number of the vehicle specified above. So, hindi mo na kailangan yan. Usually, ginagamit yan kapag nagta-travel tayo by private car po natin. Okay? Halimbawa, nagland tayo, ayan, no? Private car. Ayan.
Usually, kailangan po yan dyan. But, tayo po ay water na lamang. Then, click mo lamang ang save next. So, fill up ko muna at papakita ko naman sa inyo yung next na step. Okay, then click save next. Magsasabi dito, application successfully saved. I-okay mo lang yan. Okay, ngayon, eto na yung data naman, add shipping item. So, ngayon, ilalagay natin yung details ng ating pong pet. Commodity, ano ba siya? Swine, buffalo. Ayan, ang sa atin po ay dog. Ayan, commodity. Anong uri ng aso ba siya? Ito ay Shih Tzu po. Shih Tzu. Ayan, Shih Tzu lang siya. Quantity, ilan? 1 unit is, ito lang, yung HDS. Hindi ko alam kung anong unit to eh. Select mo lamang yung HD/S. Age, alimbawa itong aking pet is 7 years. Age 7, unit years, sex, yung kanyang sex female, ang kanyang tag none. So wala naman siyang tag. Color. Ito ang kanyang color is tricolor. Meron siyang brown, white, and black. So tricolor siya. Yung sa akin. Kung plain naman yan, ilagay mo lang na plain na color dyan. Weight, siya ngayon is nasa 3.6 kilograms na. Ang ating pong nakalagay dito na unit sa weight is kilos. Sa remarks naman, leave mo na lang yan kung wala namang mga data na kailangan. Okay, sa image, upload tayo ng ating image. Make sure nakita po yung ating pong pet. Halimbawa ganito, kitang-kita talaga yung mukha niya. So makikita yung kabuuan ng ating pong pet. Ayan, then click next lamang po. Pwede mo siyang i-save. Kung halimbawa mayroon ka pang data na kailangan, i-save mo lamang siya. Okay? Hintayin lang natin na nag-save siya. Nabibigay sila dito ng mga status, no requirements. Okay? So, ibig sabihin, no, meron pa tayong kulang na requirements na dapat ipasa dito sa ating pong online application. Ang gagawin lamang po natin is pumunta lang po tayo sa view details. Ayan. So, dito po sa ating, dito tayo nag-fill up kanina sa ating pong details ng ating pong commodity o yung ating pong pet. Ayan, no. Okay? So, ngayon, okay na yon. Ang sunod naman natin gagawin ngayon is pumunta sa requirements. Dito dapat papasok yan kanina kung nag-next tayo. Okay? So, dito rin lalabas yung ating pong data. Ang gagawin naman natin po is i-upload natin yung ating pong requirement. Okay? So, ang ating pong requirement, i-upload po natin dito. Eto, pipili lamang ako sa document na gusto kong i-attach. Meron ako dito yung vaccination record. Okay, so ngayon issued by anong company ang nag-issue. Ngayon dito sa image, i-attach mo lamang yung may mga sticker. Yan. Then click mo lamang yung save. Click mo lamang yung okay. So ngayon, close mo to. Dito sa taas, merong icon dito ng close. Okay, click mo lamang yung submit. Kompleto ka na, click mo lamang yung okay. Okay? So ngayon, ang mapapansin nyo dito, for review na siya. So from here, we just have to wait kung ano yung mangyayari sa ating application. At kapag naprubahan na siya, saka pa lamang ho kami kukuha ng ticket. At kasabay nun, kukuha na kami ng certificate sa galing sa vet na pwede siya mag-travel. And there you go, just about 3 to 5 minutes lang yata yung nangyari ang ating application. Nagkaroon na agad ng comment yung ating pong reviewer. So yun, so i-update natin. Ito nga ho pala yung reply sa atin ng BAI, ng BAI. Ang sabi dito is attach ko daw yung veterinary health certificate and also front page of vaccination record, yung my full details. So yun, we have to comply with that. Para ma-check po natin, ang gagawin ho natin, so kukuha po kami ngayon ng itong veterinary certificate. So, doon kasi sa ibang mga tutorial, hindi na na-require yung veterinary health certificate. So, ngayon, baka ibang proseso na naman to. At isa na sa mga requirements ang veterinary health certificate. So, we have to comply. So, para makita yung status ng ating pong application is pumunta lang ulit tayo sa nvqsd.bai.gov.ph and click mo lamang po yung login. Okay, so login ka lamang po. And click mo lamang po yung shipping permit. So, makikita mo, return to sender, need resubmit. So ngayon, ang gagawin mo kasi niyan ngayon is pupunta ka lang dito sa view details. Tapos, pupunta ka sa requirements. And isasabit mo ulit yung mga hinihingi. So, ang gagawin mo para i-attach yung mga hinihingi na additional documents is click mo lamang tong plus icon, add requirements. Pipiliin mo lang yung una, ang pipiliin mo is itong vaccination record. Then, also, i-attach ko dito yung certificate. Ayan, veterinary health certificate. So ngayon, ang gagawin ho natin is kailangan natin pumunta doon sa ating pong vet para mag-request ng veterinary
Health Certificate. And i-update po namin kayo kung ano maging progress nitong ating pong application. And yun nga, andito na kayo ngayon para kumuha ng vet certificate. Andito na nga, nakuha na namin yung certificate galing sa EMC Plus. So makakapag-file na ulit kami ng tuloy-tuloy doon po sa VAI online application. Kaya tara, mag-fill up ulit tayo. Mag-update po na ng ating finilapan. And yun nga, dahil sina-check ko na lahat ng mga dapat i-attach, ito yung mga vaccination pages at saka yung veterinary health certificate, pwede ko na siya ngayon i-resubmit. Kiklik ko lamang po itong resubmit. Pak. Okay, just click OK. Sino kasama ni Maria? Okay siya lang. And, ayan. So, again, dahil nasabit ko na siya, ang sabi dito ngayon for review. So, antabayan na natin kung gaano siya katagal ulit ma-review. Na-submit ko siya ngayon 8:28 AM. August 4. So, abangan natin kung maya-maya lang ng konti is makakapag-reply sila. Another comment, paki-attach din po yung details, includes name of the pet, owner. So, gagawin po natin yan. Okay, so gagawin po natin yan. Refresh lang po natin to. Resubmit po ulit yan. So, ibibigay natin yung kanyang hinihingi. Yung details ng pet. View details ulit. Tapos, requirements. Add ulit tayo. Attach tayo. Tapos, close ko lang to. And, resubmit lang po natin. Resubmit. Okay. Wait ulit tayo for some times at tingnan ulit natin ano ang magiging result ng ating pong application. Ayan, ang bilis. So, nasa for approval na period na po siya. Meron bang bagong email? Okay, so wala pa. So, hintayin na lang po natin. For approval na po siya. So, most probably this day, makukuha natin yung result nito. Okay? And finally, ayan, ang bilis. 8:36 tayo last na nag-send sa kanila. Then, 9:21, wala pang isang oras. Ang sabi dito, notice of approval. Ayan, sabi niya dito, please be advised that your shipping permit application with permit number blah 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 has been approved. You can view your permit by clicking down. So, eto ngayon, i-refresh natin. Kasi kanina for approval to. Click natin. Yay! It's approved! Ang gagawin na natin is, print na lang natin siya. O di kaya click natin dito yung view and print permit. So, click natin to. Ano ba makikita natin dito? Are you sure you want to open? Yes, of course. Ayan. So, ang makita po natin dito, meron siyang picture dito. Ayan. Shipper's name, kung sino yung magdadala. Date issued, yung kailan siya in-issue. Valid date hanggang 11/2025. So, 6 days. 6 days lang siya valid. So, dapat makabiyahe agad. At dala na nga namin si Nami. Wala na magpigil. Andyan na yung mga bus na papuntang probinsya. Uy, magbabay ka na sa mga fans mo. Bye-bye. Bye-bye. And yun po ang naging proseso po natin sa ating pong pag-apply ng ating pong mga shipping permit. Again, ang shipping permit po, reminder lamang po, valid lamang po siya ng 6 days. So, kaya pag lumabas na ho yan, is mag-secure na ho kayo ng ticket. So, i-ready nyo ho yung shipping permit po natin. I-ready rin ho natin yung ating pong mga vaccination record. I-ready din ho natin yung ating pong ginamit na vet health certificate just in case kakailanganin o just in case i-check pa doon sa may port or sa may checkpoint. Okay, so speaking of tickets, so halimbawa yung case namin na magta-travel sa Visayas is meron pong cage yung ating pong fur baby. Of course, magdala rin ho kayo ng pantali at ang ating pong fur baby ay dapat meron din sariling upuan. Okay, so ibubukod din po natin siya ng sariling upuan. And also, reminder lamang ho, kapag ho tayo ay magta-travel with fur babies, ay doon po sa bandang likuran po ng bus, kung halimbawa bus po yan, yung ating po magiging pwesto, expect nyo na po yun. Okay, so I think that's all for now. Kung meron kayong mga questions, kung medyo may mga malabo na bahagi, so pasensya na kasi talagang actual na ginawa po natin yan. Meron ho akong mga hindi na-record dyan, pero I think masusundan naman ho natin kahit paano yung naging flow po ng ating pong pag-a-apply. Kung meron kayong mga question, comment lamang ho kayo para mag-guide ho namin kayo. Okay, so thank you so much and God bless everyone. Have a safe travel para sa iyo at sa iyong fur babies. Bye-bye!